Milagro kung ituring ng ilang mananampalataya ang nangyari sa kanilang mga lumang simbahan. Nung bisitahin kasi ng mga eksperto ang mga ito, tumambad ang matatag at intact na mga imahen at ilang antigong gamit sa gitna ng guho. Live mula sa Tagbilaran City sa Bohol, may report si Maris Umali. Maris? Jessica, nakakadurog man ng puso na makita na yung mga dati nating itinuturing na mga kayamanan sa isang iglap naging tipak-tipak na lamang ng bato. Pero malaking pag-asa pa rin ang hatid sa atin nang makita natin na buo pa ang ilang mga imahen at mga replika ng mga simbahang, lumang simbahang ito na nawasak ng lindol na ipakita sa atin yung loob ng simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Kung titignan ang pinsalang inabot ng harapang bahagi ng Immaculate Conception Church o mas kilala bilang Baclayon Church, tila wala nang matitira sa mga estruktura at imahen sa loob nito. Ininspeksyon kanina ng National Commission for Culture and the Arts, National Archives at National Commission on Cultural Heritage ang loob ng Baclayon Church. Pinayagan kaming sumama basta nakasuot ng hard hat. Tumambad sa amin ang mga gumuhong mga tipak ng bato, bahagi dati ng haliging ito. Pati mga upuan nagkasira-sira. Ang harapang bahagi nga ng simbahan, wasak na wasak. Pero ang katabing choir loft at pipe organ di napinsala. Ito pong nasa aking likuran ang tinatawag na retablo mayor na nag-originate pa noong 18th century. Dito po nakalagay o matatagpuan yung mga imahe ng mga puon at nasa sentro nito ang kanilang patron na si Immaculada Concepcion o Immaculate Conception. Kung mapapansin nyo, kahit na nawarak na yung paligid nito at kahit na gumuho pa yung pinakabubungan dahil sa napakalakas na lindol na tumama dito sa Bohol, ay nananatili namang intact o buong buo pa rin itong retablo mayor na itinuturing na malaking milagro ng mga nananampalataya. Malungkot pero alam ko may pag-asa naman. The survival of any heritage in our country is always a miracle. But this is one miracle we give a special thanks for. Ang pulpito, ang altar, pati ang sanctuary lamp sa gitna ng simbahan nananatiling buo. Narito po tayo ngayon sa sacristy. Ito yung lugar kung saan naghahanda muna ang pare bago magsimula ang misa. Makikita po natin yung iniwang pinsala ng nangyaring lindol dito sa Bohol. Pero ang kapansin-pansin, nananatiling buo at talagang intact yung mga puon, yung mga imahe ng mga puon gaya nitong Mahal na Birheng Maria, yung Santo Niño, Twin Hearts, yung crucifix doon. At isa sa pinaka-ipinagmamalaki na imahen ng poong si Jesucristo, yung crucifix na ito, na dito sa Baclayon Church matatagpuan. Ang Baclayon Church itinayo noong pang 1727. Itinuturing na pangalawang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, pero pinakamatandang coral stone church sa buong Asya. Itong klase na Baroque style, na may halo ng estilo ng Pilipinas at ng ibang bansa sa Asia. Itong style na ito, yun talagang nagbibigay ng ito talagang katangi-tangi sa Baclayon. Buo sila talaga na gusto nilang maayos ito. 24 oras daw may nagbabantay rito para masigurong walang mawawala. Mga vestment na nga pare na gawa embroidered with gold thread. Tapos mga crucifix na gawa sa ivory. Yung the whole altar natin na gawa sa silver, pure silver. Tsaka yung mga paraphernalia ni Mama Mary gawa sa gold at saka silver. Nandun pa rin siya pero malaking pinsala rin ang nangyari. Binisita rin ng mga eksperto ang Santa Cruz Parish na kilala bilang Maribojoc Church. Mas nakapanlulumo ang inabot ng simbahang ito. Buong istruktura kasi ang gumuho na. Pati ang kampana bumagsak pero milagro pa rin naiwang buo ang imahe ng Poong Jesus at maging ng Inang Birheng Maria. Kahit gumuho ang simbahan, buhay na buhay ang pananampalataya ng ilan. Naniniwala sila na ang San Vicente namin dito, ang aming santo dito ay milagroso. Lahat ng mga tao dito ay parang nanlulumo sila, nananayang sa simbahan namin. Nakatakda ring bisitahin ng mga eksperto ang 7 pang lumang simbahan at kapitolyo para alamin ang lawak ng pinsala at halagang aabutin para maitayo ito kung sakasakali. Jessica, mula rito sa Bohol ay nakatakda rin pumunta sa Cebu yung mga eksperto para tignan din o i-assess yung lawak ng pinsalang inabot ng mga lumang simbahan doon o yung mga itinuturing na National Cultural Treasures. At pagkatapos ng kanilang assessment ay magsusumite sila ng kanilang rekomendasyon sa Office of the President sa Lunes at dito malalaman kung ang mga gumuhong simbahan ba na ito ay posible pang i-restore o i-conserve na lamang as ruins. Jessica? Okay, remarkable Maris, kasi alam mo nakasabay ko sa eroplano itong si Ino Manalo, Commissioner Ino Manalo ng
ng NCCA. And nung papunta pa lang siya ng Bohol, mangiyak-ngiyak siya kasi natatakot siya na baka, alam mo na, yung security ng mga relics at yung mga antigong bagay sa mga simbahan. Pero remarkable, ako mismo nakita ko na may sistema agad in place. Talagang binabantayan yung mga yung simbahan kahit gumuho kasi parang may sistema agad. Alam ka siguro ng mga tao na may mga mahalagang bagay doon na kailangang pangalagaan kahit pa gumuho yung simbahan. Yes, ma'am. Nakita nga po tayo kanina sa harapan mismo ng Baclayon Church at may mga nakapalibot doon na ilang mga gwardya, mga pulis. Kahit na, kumbaga, ruins na no, yung harapang bahagi nito, hindi talaga pinapabayaan ng mga nangangalaga sa simbahan itong mga itinuturing na mga national cultural treasure. In the first place, they are treasures to be considered. Mga kayamanan sila. At itong mga simbahan na ito, ang ilan sa kanila ay meron ding mga museo na bukod dun sa mga nakita nating mga replika o mga imahen na talagang mamahalin at talagang very precious, very valuable, meron pa silang mga mas matitindi o mga mas mamahaling pang mga antigong mga puon at imahen na itinatago doon na kailangan talagang maprotektahan at maiwasan na mawala sa mga ganitong pagkakataon, Jessica. O kasi may mga naaalala kong past incidents na mga calamity na talagang naging problema yung looting. Pero sa Bohol, remarkable na wala. May sistema agad Pag guho, merong agad nakabantay na mga pulis at yung mga caretaker. Maagap sila. Yun ang nakakahanga. Nagkaroon kaagad sila ng sistema sa gitna ng kalamidad. Yes, Jessica. And mapapansin din naman natin dito sa mga residente, no, na mga parishioners din ng mga simbahan. Although may mga siguro ibang mga tao na iti-take advantage itong mga ganitong sitwasyon na gaya nga ng nabanggit niyo po kanina ay may mga instances or incidents of looting. Dito, talagang nakikita natin yung pagkakaisa ng mga residente na instead na i-take advantage yung ganitong mga sitwasyon, talagang nagkakaisa sila na ipagpatuloy yung kanilang pananampalataya, nag-iisip sila kung paano ba yung paraan na makakatulong sila para paano ba sila i-build ulit o ma-rebuild itong mga churches na ito. Nakikita lang talaga yung true value of Filipinos na talagang madasalin at talagang mga relihiyoso rin, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Bohol, Mariz Umali.